Nagawang makapasok ng isang grade 8 student sa loob ng paaralan na may dalang 2 baril. Nabalot ng takot ang mga guro at mag-aaral sa mga sandaling iyon. Upang makaligtas, iniharang ng ilang estudyante ang mga upuan sa pintuan ng classroom. Ang iba naman, nagtago sa ilalim ng kanilang mga desk. Na-establish po natin na 7:45 AM po na karinig ng putok na nagmumula po sa 4th floor ng building ng high school campus po. We believe na based po sa initial information, earlier than that, pumasok po yung ating CICL na dala yung firearms sa loob ng premises sa school. As to the security, kung na-check ba siya, sabi nga po ng ating SILG, in place po yung kanilang security protocol. Kaya lang nagkataon na hindi siya dumaan sa kung saan may screening na ginagawa. Ang malagim na eksena, nagawa pang i-live stream ng estudyante gamit ang body-worn camera. It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Parang video game, first-person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-live stream niya. Matapos sa pumaril ng grade 8 student, umakyat pa siya sa ikalamang palapag ng gusali. At doon, natagpuan siya ng mga otoridad na wala na rin buhay. Kahit humupa na ang pumaril, balot pa rin ang tensyon ang Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus. Nagmadali ang mga estudyante na lumabas ng kanilang mga classroom at bumaba ng gusali. Ayon sa investigasyon, ang baril ay pag-aari ng ama ng grade 8 student na isang district commander ng Enforcement and Security Services o Customs Police sa Port of Zamboanga. Yung may-ari ng baril, yung ama ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. At doon dinukot ng bata. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbok. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Para makaiwas sa inspection sa ibang gate para sa mga may sasakyan ang dinaanan ng bata. Pagbaba sa basement ng bata at saka ito umakyat sa emergency exit ng building. According sa investigation natin, sir, is nakasasakyan po yung ating minor. Kaya nakapasok po siya sa premises and then nakahanap siya ng ibang daanan. Agad inalis sa pwesto ang ama ng bata at isinailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon. Mabigat man sa atin yan, kinakailangan siyang matanggal doon sa pwesto niya dahil siya ang pinuno ng ating customs police dito. But for the meantime, 90 days, marahil sapat na yan para sa Philippine National Police na mag-imbestiga. Ang mag-imbestiga dito sa insidente, PNP, hindi ang BOC. Dahil tauhan namin yung ama nung namaril, kaya binibigyan natin ng full support ang PNP na gawin yung kanilang tungkulin na magkaroon ng investigasyon na patas at parehas. Iniutos ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-inventory review ng firearms handling. Bawal yang iwanan at pabayaan at yan ay magamit ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Yan nga yung nangyari. Kaya yan, sabi ko nga, kahit na naunawaan ko ang kanyang dinadanas ngayon bilang padre de pamilya at siya'y nawala ng anak, wala naman tayong magagawa kundi patupad ang batas. Ang batas kasi ay batas. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel